Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagbabala ang pamahalaan na pananagutin nito ang mga taong nagsasagawa ng prank call sa emergency hotline. Ayon kasi kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla, tinatayang 60% ng mga natatanggap na calls ay panloloko lamang. Isa umano sa dahilan sa pagdami ng insidente nito ay hindi pa rin integrated ang sistema ng National ID sa mga SIM cards. Kaya naman maglalaan umano ng 500 million pesos ang pamahalaan para mas mapaigting ang sistema ng emergency hotline. Samantala, nanindigan ng Commission on Elections sa COMELEC na kinakailangan na nitong simula ng pag-imprenta ng mga balota dahil nalalabi na lamang ang araw ng halalan. Makibalita kay Danisa Lopez. Umaasa ang Commission on Elections o COMELEC na sa oras na ipagpatuloy na nito ang pag-iimprenta ng mga balota ay matapos ito sa ikalawang linggo ng Abril, bagamat ipinahinto ito ng Korte Suprema. Matatandaan na ipinatigil ang pag-iimprenta ng mga balota dahil sa inihaing Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema laban sa COMELEC. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, madali lamang daw ang pag-iimprenta, ngunit kinakailangan na nila mag-umpisa para makamit ang target date. Kahit po kalagitnaan ng halalan kung kailangan kaya namin mag-imprenta, but yung two problems, kailangan ma-verify po yung balot idadaan sa makina. Pangalawa, dapat i-deploy. Sa mga hakbang na isasagawa ng Commission on Elections o COMELEC ay tiniyak nito na matatapos sa lalong madaling panahon ang pag-imprenta ng mga balota. Tiniyak din ito na magiging mabilis ang pag-iimprenta ng mga balota dahil magiging 6 na ang gagamitin nitong printing machines na nooy 2 lamang. Tinatansya namang nasa 1.5 million to 2 million ballots kada araw ang kaya nitong gawin. Yun lang po kailangan na naming masimulan talaga. Dahil kung madidelay pa po kami, yun po ang problema. But doon sa capability ng machine, by our projections, kayang-kaya po talagang habulin yun na wala po sa amin na 2 linggo. Nilinaw din ni Atty. Laudianco na ayon sa batas, ang treasurer ang may kustodiya na maghawak ng mga balota at magpamahagi nito sa electoral boards. Ang balota po ay hindi nahawakan ni COMELEC. Pag lumabas po sa amin sa NPO yan, hindi na po namin nahawakan yan. At pagkatapos po ng halalan, yung balota na nagamit po at nasa loob ng ballot box, hindi po bumabalik kay COMELEC. Ayon po sa batas, ang babalik po yan sa treasurer. Nang tanungin naman ang opinyon ng COMELEC kung magpapatuloy ba ang eleksyon sa barangay nitong taon sa kabila ng panukalang term setting para sa mga opisyalang barangay at SK, ay binigyang diin ni COMELEC spokes Atty. Laudianco na tuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa eleksyon sa Disyembre hanggat walang iniuutos na postponement o rescheduling ang Korte Suprema. Ito po ang malinaw. Basta po walang bagong batas, walang bagong pag-uutos ang Supreme Court, tuloy po kami sa paghahanda. And in fact, constituted na po ang aming Project Management Office sa 2025 BSKE. Danisa Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nakakuha ang Department of Finance o DOF ng 905.26 million US dollars o katumbas ng 50.67 billion pesos mula sa Export-Import Bank of Korea Economic Development Cooperation Fund para sa Laguna Lakeshore Road Network Project, isang 37.5 kilometer expressway na magpapabuti sa climate resilience ng mga komunidad sa paligid ng Laguna Lake. Ang proyekto na nagkakahalaga ng 181.02 billion pesos ay layong protektahan ang 3.47 milyon na residente laban sa pagbaha at pasiglahin ang ekonomiya ng Laguna at ng Calabarzon Region. Nilagdaan ang financing agreement para sa unang bahagi ng proyekto noong ika-17 ng Enero sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Korea, kasama rin ang Asian Development Bank at Asian Infrastructure Investment Bank para sa ikalawang bahagi ng proyekto. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.
Para sa ulo ng mga balita, DA, idineklarang sagad na ang presyong 58 pesos per kilo ng bigas. Taas pasahe sa jeep, pinag-aaralan ng LTFRB. PBBM, planong magdagdag ng mas malalaking dam sa bansa. COMELEC, inihayag na kinakailangan ng umpisahan ang pag-iimprenta ng mga balota sa lalong madaling panahon. PCG, ipinahayag ang pagbaba sa low category ng banta ng piracy sa Sulu Celebes Sea. Celebrity chef Gordon Ramsay bumisita sa Pilipinas. Lutong Pinoy tinawag na Sleeping Beauty of Asia. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Binigyang diin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Ejercito Estrada ang pagsulong sa Pilipinas na maging pangunahing destinasyon ng international screen productions. Ayon sa senador na dati ring aktor, hindi may kakaila ang kapangyarihan ng mga pelikula at palabas sa telebisyon na gawing tourist attractions ang mga dating ordinaryong lokasyon lamang. Dagdag ni Senador Estrada, dapat samantalahin ng pamahalaan ang pag-usbong ng mga streaming platforms at social media upang maipakita ang nakakamanghang tanawin ng bansa sa pandaigdigang madla. Ipinahayag ng PCG nitong Martes ang pagbaba ng level ng mga pagbabanta o pagdukot sa mga tripulante sa Sulu Celebes Sea, kabilang na ang mga karagatan sa Eastern Sabah. Narito ang ulat. Pagbaba ng mga insidente ng banta sa Sulu. Yan ang ibinahagi ni Philippine Coast Guard o PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan nitong Martes sa ginanap na cluster meeting ng RECAAP sa Maynila. Ayon kay Gavan, mula sa moderate low na status ng mga pagbabanta o pagdukot sa mga tripulante sa Sulu Celebes Sea at mga karagatan sa Eastern Sabah, bumaba na ito sa low category na nangangahulugang mas ligtas na sitwasyon sa pamimirata ng mga barko. Bukod dito, batay sa datos na kanilang inilabas, wala ring naitalang insidente ng piracy sa taong 2024 sa karagatan ng Asya. Ang matagumpay na pagpapanatili ng kapayapaan ng PCG at ng pamahalaan sa rehiyon ay pinuri ni Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia o RECAAP-ISC Executive Director Krishnaswamy Natarajan. Pagtitiyak din ni Natarajan na ipagpapatuloy nila ang pagpapanatili ng kaligtasan sa rehiyon sa tulong na rin ng mga lokal na pamahalaan. Gayunpaman, inaasahan pa rin ang maliit na pinsala sa mga sasakyang dagat at tripulante kung sakaling magkaroon ng pag-atake. Samantala, sa usapin naman ng kamakailang insidente sa isang monster ship ng China sa Scarborough Shoal, kung ito ba ay may tuturing na isang aktibidad ng pamimirata, paglilinaw na paliwanag ni Natarajan. The definition of piracy as per the UNCLOS is totally different. It says taking the vessel under the control for the private gain of the individual or the group. So as long as the crew, the cargo or the vessel is not taken under the thing for the commercial, men of war or any platforms of a uniform organization or a government body does not tantamount to acts of piracy. Ito anya ay batay sa Article 101 o ang Acts of Piracy ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Bukod dito ay sinagot din ni Gavan kung ano ang masasabi niya sa relasyon ng Pilipinas at ng China sa kabila ng girian o tensyon sa pinag-aagawang teritoryo gayong ang dalawang bansa ay kapwa miyembro ng RECAAP-ISC.
RICAA focused on the non-geopolitically sensitive activity, piracy and armed robbery, which is a universal concern. It doesn't matter it doesn't matter what flag you fly. It is everybody's concern, so we must be united in confronting this threat. And I think it is the conscious effort of RICAA to keep the platform, to keep the organization political. Dito ay binigyang diin niya ang layunin ng RICAA ISC na magkaroon ng pagkakaisa ang bawat rehiyon sa mga problema at pagsubok na nakaangkla sa mithiin ng organisasyon kung saan pinapanatili rin ang pagiging apolitical ng bawat isa. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Matapos ang ilang buwang off-season ni Olympian pole vaulter EJ Obiena, podium ready na itong sumabak sa ika-29 ng Enero para sa kanyang unang indoor season competition sa Cottbus, Germany. Sabik na ibinahagi ng 29-year-old vaulter sa kanyang social media reels ang kanyang paghahanda para sa 2025 pole vault tournaments. Sa kasalukuyan, bumaba sa ikalimang spot ang world ranking ni Obiena na may 5.97 meter mark, bunsod ng early off sa 2024 season dahil sa natamong back injury. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, DA, idineklarang sagad na ang presyong 58 pesos per kilo ng bigas. Taas pasahe sa jeep, pinag-aaralan ng LTFRB. PBBM, planong magdagdag ng mas malalaking dam sa bansa. COMELEC, inihayag na kinakailangan ng umpisahan ang pag-iimprenta ng mga balota sa lalong madaling panahon. PCG, ipinahayag ang pagbaba sa low category ng banta ng piracy sa Sulu Celebes Sea. Celebrity chef Gordon Ramsay, bumisita sa Pilipinas. Lutong Pinoy, tinawag na Sleeping Beauty of Asia. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Babala sa publiko, maging makilatis online dahil naglipa na ang peking account ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nagpapaskil ang mga peking account at page ng mga maling impormasyon upang makapanlin lang, kaya't binalaan nito ang publiko na iwasan ang pakikipagtransaksyon sa mga hindi lehitimong account. Ang tanging account lamang ng kalihim ay ang Facebook page nito na mayroong verified blue check sa gilid ng larawan nito. Samantala, kasalukuyan na pong pinag-aaralan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang taas pasahe sa jeep na hiling ng ilang transport group. Ang detalye sa ulat ni Danisa Lopez. Matapos maghain ng petisyon ng ilang transport group ukol sa pagtaas ng pamasahe sa mga sasakyang jeepney, ay kasulukuyang nire-review na ito ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ang taas pasahe na hiling ng mga transport group ay ugat ng patuloy na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo na siyang malaking hamon para sa mga driver at operator. Nauunawaan naman daw ito ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III. Ngunit ipinaliwanag nito na kinakailangang ibalanse rin ang magiging epekto sa publiko, gayong sumasabay din ang inflation ngayon. Sa kabila nito ay titiyakin naman ng LTFRB ang patas na desisyon sa mga isasagawang public hearing at consultation para sa ikabubuti ng mga transport operator at bawat mananakay. Danisa Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Bumisita sa Pilipinas ang British celebrity chef na si Gordon Ramsay kasabay ng pag-anunsyo nito ng pagbabalak na magbukas muli ng 3 pang restaurant sa bansa. Una nang nagbukas ang Gordon Ramsay Bar and Grill sa Newport World Resort sa Pasay noong Agosto ng nakaraang taon. Nagpasalamat naman ang Hell's Kitchen host sa kanyang tagahanga sa Pinas kasabay ng paghayag nito ng matinding paghanga sa lutong Pinoy na kanyang tinawag na Sleeping Beauty of Asia. Pinuri ng multi-Michelin starred chef ang pagiging orihinal at ang magandang kultura ng Filipino cuisine. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, DA, idineklarang sagad na ang presyong 58 pesos per kilo ng bigas. Taas pasahe sa jeep, pinag-aaralan ng LTFRB. PBBM, planong magdagdag ng mas malalaking dam sa bansa. COMELEC, inihayag na kinakailangan ng umpisahan ang pag-iimprenta ng mga balota sa lalong madaling panahon. PCG, ipinahayag ang pagbaba sa low category ng banta ng piracy sa Sulu Celebes Sea. Celebrity chef Gordon Ramsay, bumisita sa Pilipinas. Lutong Pinoy, tinawag na Sleeping Beauty of Asia. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.